Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong gagawin kay Altia, yung Toyota Corolla Altis natin na 1.G Matic version. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin syempre Adam's Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya, yung videographer natin na masipag. At syempre huwag natin kalimutan, yun, bagong nating apprentice. So ito ay Gerald, yan. Yan, shoutout din natin yung Facebook page natin, yung group page natin, Toyota Corolla Altis 9.5 generation. So ayan, kung natin habaan yung intro mga ka-DIY, ang gagawin natin dito ngayon ay magpapalit tayo ng IECB or Intake Air Controlled Valve Assembly. IECB, yan, Intake Air Controlled Valve, papalitan na rin natin. Yan, so ang part number niyan, 222-70-0D, yan, 00 Toyota Corolla Altis. Disregard nyo na lang to kasi mali yung box na ipadala. So yan po, open natin yung itsura nya sa loob. Yan, yan po, replacement lang po ito, hindi po ito original. Disclaim ko lang po sa mga viewers natin na gustong gumaya, pwede nyo pong gayahin to, pero ang advisable po sa inyo, bumili po kayo ng original from Casa or sa Ini Auto Supply. Pakita nyo lang tong VIN. Yan, picturean nyo. Okay? VIN or Verification Identification Number or yung OR nyo, ICR ninyo ng sasakyan. Para kasi may kanya-kanyang part number po yan. Or yung Surplus Japan. Pero pag replacement, ito yung nabili natin. Yan, yan yung value nya. Ginso made in Japan. Yan yung ipapalit natin. Assembly na po ito, kasama na po yung sensor at yung IECB. So, ganyan po yung sura nya, tapos may kasama na rin gasket. Okay? Kasi nagluloko yung idle nito. Ang symptoms ng mga to, bakit kayo nagpapalit? Rough idling. Pag nag-aircon ka, imbis na tumaas, mababa. Tapos mataas, matagal bumaba yung RPM. So yan mga ka-DIY, yung gagawin po natin ngayon ay step by step. Turo namin sa inyo, huwag kayo maglilipat ng channel. Yung pagbabaklas at or magpapalit ng knock sensor, IECB at ng intake manifold gasket. Same procedure lang po yan kung paano po natin gagawin. Kasi kung magpapalit po tayo ng knock sensor, tatanggalin natin ang intake manifold. Kung magpapalit din po tayo ng IECB, tatanggalin din natin yung throttle body. So minsan na yan. So bago natin gagawin yan, tanggalin muna natin sa ground yung terminal. Kasi iwas short circuit. Unang gagawin natin, siyempre, tatanggalin natin to, yung socket ng map sensor or mass airflow, yung force tank sensor, yung BSB, solenoid valve. Tapos siyempre tatanggalin natin to. Yan. Magan din natin dito. Ayan, dito natin baklasin. Ayan. Yun o. Ayan, tanggal na, una. Good. Tatanggalin din natin to. Ayan. Kasi unang tatanggalin natin dito mga ka-DIY, itong throttle body. Tatanggalin natin lahat ng mga hoses muna dito. Isakit, size 12. Yan. Yan, tanggalan natin. Yan, tanggalin natin yung mga hose mga ka-DIY. Manilim. Bagyong gilid. Bagyong kardo. Tanggalin muna natin itong mga ito. Ito yung mga yan, tanggalin na natin to para mas maganda yung kilos natin. Tapos ito ang sakit ng TPS nandito. Yan, palitan na rin natin to kasi minsan pag maluwag na din to nagluluko. Ito yung sa throttle positioning system. Gano mo ng throttle ito, siya yung nagsisense kung ano yung position niya. Okay, tapos yung sakit ng IECB. Yan, daming hose dito mga ka-DIY. Yun o. Dalawang dos. Yan nyo to, pagsamahin nyo to mga ka-DIY kasi dito na part may washer yan dito. Yung nut nya dito. Malagay ha. Mga ka-DIY, sa pagkatanggal nito medyo masikip tong hose na ganito. Ingatan nyo po kasi baka maputol to
Okay. Ibubuo na natin to na babaklasin eh. Ito pa. Size 14 yata to eh. 12 din. Pa dito mga kadeway. Tanggalin din natin itong mga to. Ayan, baklasin natin to 4 to mga kadeway. Balik mo na. Tanggalin natin. Para sa intake naman. So ayan mga kadeway, una pag nagluluwag kayo ng hose, tatanggalin nyo, luwagan nyo muna itong clamp. Okay. Samahan talaga to. Yung manulilimak ka naman to. Hihi. Ayan na mabusong tubig kasi may laman po talagang tubig yung IECB. Yan po kasi yung nagkocontrol ng idle ng makina. Pag mainit na yung tubig, bababaan niya yung idle. Pag malamig pa, tataasan niya. Ganyan yan. Gets mo? Yes. Mahirap tanggalin mga kadeway kasi may gasket po talaga ito. Nilalagyan po natin para iwas leak. Yan, galawin mo lang ganyan. Sungkit-sungkitin nyo lang pakunti-kunti. Niluluwagan lang po natin isang bolt niya. Yung kabila hindi na para hindi na tatanggalin para hindi magalaw yung ano. Yun. Accelerator. Yan, ito na lang tatanggalin natin. Okay? Para mas mabilis na trabaho. Ito, mga kadeway, tatanggalin na natin tong IECB na luma at papalitan na natin ng bago. Tanggalin muna natin tong clamp. Yan, ikutin lang natin. Mas maganda may gasket siya. Pero wag nyo lalagyan ng gasket dito. Dito lang sa banda. Pampadikit po kasi yan. Kasi yan. Tanggalin na natin to. 3 Phillips screw. Last but not the least, ganito lang po ang pagpapalit mga ka-DIY. So, dito lang naman tatanggalin. Hindi na kailangan tanggalin itong intake manifold. Okay? Nakalabas lang to kasi magpapalit tayo ng intake manifold gasket. Ayan. Tatanggal na po natin. Lalabas na tubig dyan. Nabuhos na pala kanina, no? Yun, no? Daming dumi. Corrosion na. Yan. So yun, lilinisan natin itong mga ka-DIY. Tatanggalin din natin itong ano niya, parang o-ring niya. Yung corrosion na, grabe oh. Kaya dapat maglagay kayo ng ano, coolant. Kaya ito na kasi ito na nakuha natin eh. Lilinisan natin to, tapos papalitan. Plug and play. Okay, linisan na lang muna natin. Tapos ito, plug and play lang din po. Yan, kita naman. Yan, burado na yung value nya dito. Hindi na makita kung ano yung value. So yan, may code siya, no? Kasi original pa to eh. Yan, linisan muna natin. Mouse plug. So yan, nalinisan na natin mga ka-DIY. Medyo corroded na yung dito nya, yung sa may ano ng tubig nya. Ito ang problema natin dito. Pag nag-corrode, maglilik na siya dito. Magpapalit ka ng buong throttle body. Ay, ito. Papalit ka. Dito yung ano, pag nakasarado yan, dito yung tubig. Ito nilalagyan niya ito. Dito yung nag-ano yung tubig. Ito yung umiikot. So, ipapalit yan. Tanggalin. Pagka gusto mong ano, pwede namang adjustan ito mga ka-DIY ito. Iluluwagan yan. Ito na rin, nakaganyan yan. Dito yan eh. Iluluwagan yan, tapos kinakalibrate mo yan, ganun. Kinagalaw-galaw mo. Para ano, kung ano yung gusto mo, mataas yung ere, yung idle o mababa. Dapat kasi nasa 800 lang pag naka-idle. Pero pag naka-aircon, nasa 900, 950 or below 1,000. Ganun, okay? Luwagan natin, pakita natin yung ano, nasa loob niya para makita niyo po. May ano to eh, magnetic to eh. Para magnetic switch niya. So, hilain mo lang. Yun. Ito ang problema mga ka-DIY. Pagka pabago-bago yung ano ninyo, idle ninyo, maaaring ito, ano na siya, nag-stack up. Yan o. Kasi yan yung nagbubukas at nagsasara. So, pagka tinanggal nyo to,
make sure na tama yung paglalagyan nyo. Ito. Okay. Tignan natin kung gumagalaw pa. Yan o, magganit siya mga kadiway o. Halos ayaw nang gumalaw. Kasi ganyan dapat yan o. Yan o. Dapat ganyan yan, bumubukas. Ayan, nagsasara dito, bumubukas dito. Ganyan po ang itsura nun. Magganit siya o, halos ayaw mag-play. Dapat pag pinaikot mo yung ganyan, iikot po mag-isa yan mga kadiway. Magpi-freewheel po siya. Wala o, magganit. Yan yung, kaya nasisira, pabago-bago. Nahirapan ng paggalawin ng sensor mga kadeway kasi magganit na masyado. Pwede namang linisan to, may other video tayo kung paano maglinis ng EICB, pero sa ngayon hindi ko na i-explain sa inyo kasi may other videos na tayo para doon. Tsaka ako kasi magpapalit na ako. Ano na kasi to mga kadeway, 2001 model pa tong natin, Corolla Altis natin. Kaya malamang sa malamang palitin na to. Okay? Pwede pang magamit to kasi nag-ano pa to, nagre-react pa. Itong sensor, ang surplus itong sensor na to nasa 1.5 pataas. Mahal po kasi itong sensor, hindi pa kasama to. Pag bibili mo ata to assembly, nasa 5,000. Baka more than pa, 8,000 ganun sa kasa. Pwede bagong video hindi. Yan, so buksan din natin tong bago kung ano din ang sura niya sa loob. So dahan-dahan, baka kasi kumalas yung baka umikot, dahan-dahan. Yun, so nasa taas siya, 'di ba? Yung isa kanina nasa baba, no. So ganyan siya, may o-ring din siya. May lubrication siya mga kadeway, oh. Tapos may o-ring siya. Yan. Yun yung sinasabi ko, oh. Ganyan dapat. Oh, 'di ba? May pre-play siya. Nasa taas siya, 'di ba? Nasa taas. Ito, 'di ba? 'Yun oh. Nakita niyo mga kadeway? Yan oh. Dapat ganyan ho, may pre-play siya. Yan. Dapat ganyan. Kasi pag hindi siya nagpi-play ng ganyan, hindi magluluko talaga yung idle nyo, RPM nyo. No? So, ganyan po yung isura niya mga kadeway. Balik na natin. So ayan mga kadeway, nilalagyan na rin po natin ng gasket maker. Manipis lang po para hindi ho papasok na pagkukos po ng bara. Dapat manipis, yung manipis lang. Natin ng papel para nung maglinis tayo ng gasket, hindi pumasok sa loob. Okay, ayan, lagay na natin. Kaya mga kadeway, nilagay na po natin yung o-ring nya. Tapos kakabit na po natin to. Ganyan po yung itsura niya. Limang. Yan, balik na po natin yung tatlong tourniquets niya. Yan, make sure natin na even yung paghihigpit natin para yung o-ring niya, yung rubber, lumapat ng maayos. Pantay-pantay po yung higpit. Okay? Ito mga kadeway, pag sakaling hindi umubra itong sensor, pwede naman natin tanggalin yan at ibabalik natin to. Ang problema lang naman kasi doon yung IECB, itong sensor okay pa. Tara! So ayan, gano'n lang po yung pagkakabit o pagpapalit ng IECB dito sa Toyota Corolla Altis natin. Gayahin nyo lang po. Tundaan nyo lang yung process, simple lang po yan. Pagka magpapalit kayo nito, ito lang po ang tinatanggal, hindi na po kasama ito. Okay? Pwede mo naman tuklapin niya yun dyan. So, ang diskarte nito mga kadeway, para hindi kayo mahirapan na magkabit nito mga hose. Huwag nyo muna ganyan na muna, diskarte niyan. Tapos lagay na natin yung mga hose. Lagyan natin ng konting gasket para sa pampadikit po yan. Tapos, yan, dito yan. Tapos itong isa dito. Okay, ito, saglit na naman yan, mamaya na lang yan. Tapos lagay na natin. Magkukontrahan ko kasi yan mamaya pagka O, diba? So, ganyan yung itsura niyan. Yan, nilagay na rin natin yung mga clamp. Kasi ito, lagay na rin natin yan.
para pumasok. Maya muna ng mga hose mga ka-DIY. Importante ho kasi yan. Yan, kabit na natin to mga ka-DIY. Yan. Ito natin. Make sure natin na tama lahat tong even yung paghihigpit para lumapat na maigi yung gasket. Para walang kadeway. Importante to. Kasi pag may singaw yan, ulitin natin yung pinagawa natin. Pakapit dito yung gasket maker. Ito ko kasi yun. Yan, dito lagay natin yung dalawang nut. Nut dito sa taas dalawa. Tapos sa baba, bolt. At least na matatanggal po yung sa likod mga kadeway. Itong isa para sa taas. Dito yan ilalagay natin dito. Yan, ganyan siya. Okay, sasama natin yan sa bolt. Tapos dito sa likod meron din siyang ano na yun. Ito yung natanggal kanina. Dapat kasi hindi ito natatanggal yung gasket. Yan, dinikit na natin. Tapos ilalagay na natin ito. Yan yung itsura nito. Ilagay natin pa ganyan. Tapos ito nandito. Tapos hawakan nyo yung sa likod para hindi mahulog yung nut niya. Madali lang ito mga ka-DIY pagka hindi natin binablog. Dosi. Dito naman yan. Asan ba yung nahulog dun na para dito? Yan, higpitan na po natin yung throttle body mga ka-DIY. Ito mga ka-DIY, lagyan na po natin yung mga sakit. Ito yung sakit ng ICB. Tapos yung sakit ng ano ba yan? Ito yung sakit ng TPS natin. Yun. Tapos ito dito yung nakalaylay. Yan. Para sa BSB. Kailangan na mailagay natin lahat to. Hose. May cord stump. Tingaw. Magkukus din ng rough idling. Okay, isa. Yan, ito. Ventilation hose naman to. Yung ventilation hose natin, dalawa yan. Sa pang isa. 1 and 2. Okay. Ano pa ba? Kaya ito, ilagay na natin yung throttle cable. Dapat muna natin dito sa may butas. Isik natin. Tapos, yan. Make sure na tama yun. Dapat nalakan ng wire. Mamaya, adjustan na lang natin to kung saan yung gusto niya. Ano pa? Intake na. Lock. So, yan. Lagyan natin itong intake niya. Yung air cleaner hose. Air filter hose. Lahin yun sa baba. Yun. Ito mahigpit na mahigpit. Kasi para tama yung volume. Ay yung hangin. Lagyan natin yung
lalagay lang natin yung positive side. Tapos yan ang ihuhuli natin. Check muna natin. Check muna natin yung mga hose. Kung nailagay natin lahat. Tapos kung hindi na siya kung kumapit na yung gasket. Sensor okay naman. Lahat. Ground. Dapat ito hindi ito napuputol-putol, nagkakalang-kalang. Ground po kasi yan. Ground ng ignition coil to. Okay naman. Fire up na natin. So yan mga ka-DIY, update namin kayo dito sa ginawa natin. Check natin kung tama yung pinagkabit natin ng knock sensor, intake manifold gasket at yung IECB. Yan, bagong-bago. Tapos yan, ilagay na rin natin yung mga sensors, map sensor, BSB sensor, TPS sensor, IECB sensor. Tapos yung throttle, lahat na, okay naman. Tapos yung socket ng knock sensor natin. So try natin, fire up. Pero andarin natin yung makina mga ka-DIY. Wala na po yung check engine mga ka-DIY. Mataas po yung idle. Ganyan po talaga yan kasi kakapandar pa lang natin at wala pang laman na tubig yung IECB. Check mo doon sa labas. Ingay po talaga yan kasi cold start po yan. Malamig ang panahon ngayon. Yung nabuhos na tubig mga ka-DIY, dadagdagan na lang po natin ng coolant. Kasi nabuhos yung tubig doon sa may ICB. Dadagdagan na lang natin. Okay. Bigyan mo natin ng tubig mga ka-DIY, mineral. Pa-flashing ko na rin to. Ubusan kasi tayo ng coolant. So mga ka-DIY, mula sa 2,000 kanina, medyo bumababa na. Dapat po kasi pag malapit na sa gitna to, dapat babagsak din yan. Below 1,000 po yan dapat. So malamig pa po kasi mga ka-DIY. Maulan. Bagong paandar. Check natin yung mga possible leaks sa mga hose na pinagkabit natin. Yan, wala naman. Yan yung tubig na yan. Kanina pa yan yung nabuhos. Okay, so testing natin. So ito yung niya ngayon, current na RPM niya mga ka-DIY, 11. So ang gagawin natin, dahil bagong palit yung natin, IECB, calibrate natin, pwede natin adjustan dito. Yan. Luwagan nyo na yung dalawang Phillips screw dyan, tapos pwede na natin pakaliwa ang paluwag. So yan mga ka-DIY, mapapansin nyo, wala na po yung masyadong mabula kanina. Ang nangyari ho kasi doon, nabuhos yung tubig nung nagpalit tayo ng IECB. Ibig sabihin yan, nawalan siya ng tubig doon sa may block, kaya bumubula siya kasi napasukan siya ng hangin, hangin. Nagkaroon siya ng air pockets. So dapat pagka nagpa-flashing kayo or nawawalan kayo ng tubig, dapat palabasin niyo yung mga air pocket kasi masama sa makina yan. Okay, yung mga bubbles. Yan, katulad yan, no? Yun. So, wala na masyadong bula. Yan. Dapat ganyan ho. Kasi walang bula. Kanina, yan yung chemical reaction kasi po tayo mga ka-DIY, nakakulan po tayo yan. Pansin mo, kulay green. So, kulay green po yan. Yan. O, diba? Ngayon, naubusan kasi tayo ng kulan, kaya mineral yung ginamit natin. So, dapat po ganyan. Mawawala yung bubbles dapat. Palalabasin nyo bago nyo gamitin yung sasakyan. Okay, parang sa tiyan yan. Katawan ng tao sa tiyan. May kabag. Masakit po ang katawan niya. Yung tiyan. Nakapansinin yung mga ka-DIY, dapat sumisip-sip niya ang tubig pag umikot yung fan. Kasi na-raise na yung temperature, mag-open na rin yung thermostat. Yan o. Yan, bababa yan. Tingnan nyo. Sisip-sipin. Papasok doon sa block yan. Yan o. Ano ko ba? Kasi umikot yung fan. Nagbukas po yung thermostat. Yan, sinisip-sip niya. Umiikot po yan. Yung init doon, nilalabas na, binabalik niya dito. Yung lamig dito na tubig, pinapasok niya. Okay? Kaya mga ka-DIY, yung link pala, kung saan store ko nabili yung IECB, map sensor, at yung knock sensor, pati yung scanner natin na Ansel GP700. Lagay ko na lang po sa description below. Napaka-importante po kasi na before ka gumawa ng mga dito sa makina, mechanical or electrical, papalitin ng mga sensor. Tanong ka sa mekaniko mo kung kailangan palitan or ipa-scanner mo kasi kailangan na
ma-check mo na ng scanner kung tama ba yung papalitan mo para hindi ka mapagastos. So yan, sundan nyo lang yung process ng pinagawa natin, step by step, medyo mahaba to, tatlong vlog. Kung paano ko magpalit ng knock sensor, IACB at intake manifold gasket. Ganun lang po yung process. Kung magpapalit ka lang po ng IACB, itong throttle body lang po ang tatanggalin mo, saka yung air cleaner hose. So yan, hoping naman natutunan naman po kayo mga ka-DIY sa vlog content natin. Kung nagustuhan nyo itong video, share nyo to at i-subscribe nyo na yung YouTube channel natin at pakipollow yung Facebook page natin. Kaya kasama natin si Anas Vlog. At dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is Carrie. caring. And maraming salamat. Ito ka, Bebe Glory. Number time. Sa inyo.